Yun. Ganun talaga guys, di ba pag matagal ka na sa amo, petiks-petiks na lang pag linisan na lang. Kunyari naglilinis na lang tayo. Yun. Hello people of the universe. Hello. Welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mabi Krialuya on the house. Charal. Hello po. Magandang morning sa ating lahat. It's already 10:30 in the morning. So, maglilinis tayo today. So, tahimik ang bahay today. Maaga lumabas sila amo. So, maglilinis tayo today. Mag-semi-general cleaning tayo today. So, ini-start ko na yan ngayon. Malapit na kasi mag-Chinese New Year, guys. So, parang next week. February, Chinese New Year. February 10 ang start. So, maaga pa. Mga pa ngayon. January, pa lang. Second week of January pa lang ngayon. But, I want to start na yung cleaning. Kasi hindi ko yung mga like this one. Yung mga lights namin dyan. Hindi ko yung nalilinis. Ito. Yan, hindi ko yung nalilinis talaga everyday. Every week, hindi ko siya nililinis. Supposed to be linis ko siya every week. But, hindi ko nalilinis. Kasi, wala lang. Hindi kasi minsan naman, busy rin kasi kami. Busy kami ng mga amo. Lalo na pag sasama ako lumabas, ganyan. So, maglinis-linis na tayo today. Start na natin. Kahapon, nag-start na ako sa balcony namin. Tagal ko hindi nalinis yun. Dati, everyday ko nalinis yun. Ganun talaga, guys. Di ba, pag matagal ka na sa amo, petiks-petiks na lang pag linisan na lang. Kunyari, naglilinis na lang tayo. Yo, di ba? Sino nakaka-relate dyan? Na petiks-petiks. Mekos-mekos na lang pag kilala na amo. So, depende pa rin guys Kasi sa mga amo ko kasi, huwag niyo akong gayahin. So, sa mga amo ko naman kasi, hindi sila ganun ka-perfectionist pagdating sa paglilinis. As long as alam nilang malinis talaga. Mostly talaga mga nilinisan ko talaga everyday is yung sahig, kusina, yung weekly routine ko talaga, kusina, yan. Everyday. Yung everyday routine ko talaga is yung floor, yung toilet, syempre yung kusina, tapos yung living room, yan, vacuum, tapos yung mga rooms din, vacuum, ganyan. Pero hindi ko talaga siya generalize na linis talaga kasi kasi marami din kami ginagawa, so hindi mo siya magagawa talaga lahat ng isang, kahit buong maghapon ka pa dito, hindi mo siya magagawa agad lahat. Yon, so yon, ayan lang kailangan natin linisin. Dito tayo sa kitchen. Tuesday, nilinis ko yung kitchen. Pero hindi ko nilinis yung loob sa mga cabinet. And tsaka sa baba. Siguro next week ko na yan. I-start muna tayo sa mga matataas. Check ko muna baka mag-wag 2% ko mag-ano. Kumatang dito. Tamad na ako na yung hagdan
guys. Ganyan lang yung mga, start natin this coming, Chinese New Year. Yung mga mostly, hindi talaga natin nagagalaw everyday. So, kasi yung buong bahay naman yung sahig, lahat ko naman nagagalaw yan. Yan lang yung mga ceiling fan, mga ibang bagay na hindi ko na nagagalaw. Yung mga taas ng cabinet, yun. Kailangan kong punas-punasan na. Start ko na this week. And then, alam ko, pag Chinese New Year talaga sa lahat ng mga nandito sa Hong Kong, di ba? Kung gusto nyo magtrabaho sa mga Chinese. Hindi lang dito sa Hong Kong, but Singapore, saan ba? Taiwan. So, mga Chinese talaga. So, ayun talaga. Every coming New Year, sa kanilang Chinese New Year's, talaga ayun yung pinapagawa normally sa mga katulong nila is yung talaga mag-general cleaning ka talaga. Kasi ayun nga, perspiros, kailangan malinis daw lahat, ganyan. Parang sa Pinas din, kasi di ba may naman tayo na Chinese din. Meron tayong culture ng Chinese din. So, yun, may mga bilog-bilog na prutas, 12, ganyan. Pero dito sa Chinese guys, sa mga Chinese, walang different kind of, na bilog na inahanda dito, normally. So, ang ninahanda nila dito normally is yung cat-cat, ganyan. Isang lang, cat-cat. Yun, may cat-cat or oranges. Or mandarin. Mandarin ang tawag nila doon, yung orange. So, ayun yung mandarin. Ayun lang hinahanda nila guys, sa mga sweets. Chocolate, yan, ganun lang. Pero walang 12 different kind of fruits talaga dito sa Chinese talaga. Pero, ayun, sa Pinas, ewan ko bakit sino nagpauso sa Pinas, no? Gastos. So, ayun. Anyway, ayan yung handa nila dito. And then, sa lahat ng mga nagtatrabaho dito or gusto magtrabaho, ganyan na ang routine natin. And disclaimer. I mean, warning ko lang din. Hindi warning. Paalala. Reminder. Yun. Sa English pala, reminder. Sa mga, especially sa mga, sisters natin dyan na nakatira sa may mga high-rise buildings. So, be careful kayo sa paglinis sa mga bintana. Ayan yung normally ng mga may na-aksidente, no? So, tayo as helper, kailangan alam din natin yung mga limitation natin na kaya natin gawin at hindi talaga safe para sa atin. So, we need to be aware din sa safety natin. Hindi lang, of course, we work here for, talaga to earn money, di ba? Kailangan pa natin yung safety natin. Hindi lahat ng gusto ng amo is dapat natin gawin in a way na mapapahamak tayo. So, kailangan rin tayo dyan. Kailangan aware ka din sa safety mo. And may mga rights naman tayo dito na yung especially sa mga bintana talaga na walang mga harang, ganyan. Tapos papalinisin kayo. So, kung pwede kayong bigyan ng tools na tawag nyo parang gagawin ko yung pangkawit na pwede nyo maano yung labas. Kasi may ganun yung mga amo guys na talagang hanggang labas ng bintana is pinapalinisan. So, bless lang talaga ako sa mga amo ko talaga. Kahit nakatira pa kami sa sa 29th floor before, talaga hindi nila ako malinisan yung labas ng ng bintana. Kahit may na yun, guys meron na yung may bakal yun, may harang. Parang katulad dito sa mga namin, sa mga kwarto namin. Yan, may mga harang, may mga bakal pa yan. Nakita niyo ba? May mga bakal yan. So, hindi pa rin nila yan talaga linisin ko talaga ng labas. Kahit dito lang kami sa first floor. So, hindi na talaga ako kahit noon before, hindi nila ako pinapalinis. Kung yung mga abot ko lang, kung abot ko yung ganito ng kamay ko, ilalabas ng kamay ko yun. Pero pag, guys, yung katawan nyo na yung ilalabas nyo, tapos ang taas-taas, guys, please, be aware din ng safety natin. Then, ang pera, ang kinikita natin yan, kikitain natin ang pera. Pero yung buhay natin pag nawala, ang trabaho nandyan lang yun anytime. Alam mo, kaya makakadiskarte tayo niya. Pero yung buhay natin, di ba? Kung yung pag tayo nawala, wala na tayong magagawa. Ayun na yan. Terminate ka na. Terminate na talaga. Lifetime na termination yun, guys. So, not here, di ba? Termination na sa trabaho. It's okay. But as long as we do our best na, to do our work. Pero wag naman yung extend talaga na
mapahamak tayo, di ba? So, ayun, just reminder lang sa lahat ng ating mga sister dyan na nag-work dito. And yeah, kasi alam ko this coming months, Chinese New Year talaga is magiging busy talaga tayo. And talagang marami tayo. Linisin ngayon. Start na talaga yan eh. Nag-i-start na yan. Kasi amo ko nga pinapakuha na yung mga Chinese decoration, ganyan. Ligpitan na namin yung Christmas tree. So, yan. Kaya, ayun lang. Kaya be careful, guys. Later again, Lisa. Ako sa kusina. Hindi pa ako tapos sa mga ibang gagawin ko din. Pero, dahil prepare na ako ng aking lunch. Ano na eh, 11 na. Gusto ko maaga mag-lunch pag wala sila amo dito. Kasi di ba normally talaga pag tag-lunch dito, late na. Pero ngayon kasi guys, ina-fasting ko yung sarili ko na after 6 p.m. kailangan di na ako kakain. Hindi na ako mag-take ng solid food. Talaga, tinatry ko. Kasi, kung Christian po kayo, kung mag-ano po kayo, kung ako po, as a new Christian, mag-ano po ako mag-fasting. 21 days. Actually, late na ako nag-start eh, pero I feel for it na. Nga, for the whole month. Makayanan ko yun. God's, God will give me strength. Kasi talaga dito, late na kumakain guys eh. Normally kumakain dito ng lunch 2, 1, ganun. 2, amo ko 2:30, nakakain dito ng lunch. Sabi siya magsundo ng anak niya. So, ang ginagawa ko ngayon, dahil nakapasting ako, maga ako kumakain. Yung mga pwede kong kainin na mga tira dito, kinakain ko na. Kaysa antayin ko siya ng alas 2. Kung minsan, nagsubo-subo na ako dito. Habang para-paraan lang guys. Pero depende pa rin sa amo natin, no? Depende pa rin sa sitwasyon natin. Ganyan guys, no? Sa akin kasi dito, wala naman akong camera sa kusina ko. So, kahit paano kapuslit ka ba? So, depende sa inyo. Sa sitwasyon nyo, no? Pero kung pagkain mo naman yun, okay lang nakain mo naman siguro. Hindi naman pagkain nila. Hindi mo naman kinuha sa kanila. So, re-ready ko na yung lunch ko ng maaga. Kasi para habang naglilinis ako, mamaya kakain na lang ako, diba? Mindset ba? Mindset. Kailangan, ganun dito, guys, dito ko natutunan yan. Kailangan double-minded. Double-minded. I mean, kailangan talaga advance ka mag-isip sa gagawin mo, kung paano mo siya, ipaplano mo talaga yung gagawin mo. Kasi marami tayong ginagawa sa life dito. So, ayan ang aking ulam today. Excited ako, guys. Pero nalinis ako na siya, pero kailangan ko pa i-defrost ng konti. Kaya nag-iisa lang siya. 3 to, tapos tag dito. Inulam namin nila kagabi kasi 6, hindi na ako kumain. Sila lang. Nag-noodles lang ko na tira ng breakfast. Ay na yung kinain ko. So, 3 yan. Pili ko marami na para sa kanila. So, nagtira ako ng isa part po eh. Kung sakali ba? Kung sakali pwede rin namin i-lunch to. Kami dalawa ng amo kong babae. Pwede naman. Sa amo ko naman guys, hindi naman sila nahigpit sa pagkain. Especially ngayon, wala naman pera sa fridge. Wala kami tira kagabi, wala silang tira gaano. So, pwede ka magluto ng
pwede mo kainin dyan. Hindi naman sila nagbabawal. Siyempre, konti lang naman niluto ko for ano lang, for me lang. So, ayun. Kasi dito, guys, wala akong food allowance. Kung malaman niyo yan, pag nandito kayo, it's either bibigay sa inyo ng amo niyo yung food allowance niyo or hindi. But, in my case, hindi kami nag-ano sa food allowance. Kung ano yung kakain nila, yun lang yung kakain ko. Kaya okay lang naman yun. Kasi mahal din bilhin dito, kung tutusin. So, ayan. Papaksiw ko to, guys. Ano na. Kasi listing lang nila dito eh. Sa akin, papaksiw ko. Lalagyan ko ng bawang. Ayan. Pwede ko lang ingredient. Luya. Hindi natin luya. Lilinisan tayo dito. Nakakaloka. Diba? Hindi naglilinis ang Inday. Oh, may spider web na dito. May spider web na. Sa pinto namin to eh. Ko naman ito napupunasan. Diyos ko, kung talagang pasalamat lang ako, mabait yung mga amo ko talaga eh. Hindi yung bawat details ng bahay is ano. Tag dito. Hindi chine-check. Yung doorbell na lang. Ayan. Dito. Punga tayo dito sa lamesa. Cabinets. Ayan. Lagi ko naman nililinisan niya dito. Gawin na siya, guys. Kaloka ka, Maribik. Uy. Naglilinis. So, bless ako talaga sa mga amo ko na ano. Hindi sila pala check. Hindi sila sobrang linis. Alam mo yun. Yung amo kong babae, medyo maano siya talaga sa paglinis. Pero, not to the point na kailangan linisin. Dati ako yung unang, syempre, pag bago ka guys, alam mo na talaga linisan mo yan, about sulok talaga. Kahit ang gilas ka, be. Kaso nga lang, natutunan ko sa amo ko na hindi naman na ano, kailangan ganun. Kasi sila, hindi naman sila ganun. Talaga na ano. Simple lang sila. Basta malinisan mo na yung mga importanteng dapat na malinis everyday. Kasi may mga bata, talaga may mga kalat talaga yun everywhere. So, and sobrang busy talaga namin. Marami kaming ginagawa. Sa activity ng mga alaga ko. So, may time nga, minsan, maghapon nasa labas kami. Kahit mga alaga ko, after school nila, nasa labas lang sila. So, talagang wala ka na time maglinis. So, kinabukasan mo na siya gagawin talaga. Kaya, ayun, depende lang talaga sa mga amo, no, guys. Pero, ano, karamihan talaga dito yung iba talaga sobrang higpit ng mga amo. Sobrang, maano. Dito, guys, ito yung hindi ko na-share dito sa bagong vlog ko na napanood kung magde-decide. Kung, parang sa mga difference pag nagtrabaho ko sa Middle East and dito sa Hong Kong. So, pag sa Middle East ka, kasi may mga amo talaga na talagang mapuna din talaga kahit saan naman. Pero kasi dito sa Hong Kong, sa Middle East kasi, malaki yung bahay talaga as in. 'Di ba? At talagang compound pa nga, 'di ba? So, pero dito sa Hong Kong kasi, napakaliit ng bahay, guys. I mean, sobrang liit ng bahay. Pero hindi natatapos yung gawain mo. Parang, kulang pa yung isang araw para linisin yung maliit na bahay na yun, guys. Alam mo yung compare ng bahay namin sa Pinas. Siyempre, mas maganda yung bahay nila dito. Talagang dito, napakalit ng bahay. Siguro mga ilang square meter lang is talagang mga ano dito, perfectionist talaga yung mga Chinese minsan. Talagang na yung bawat details, talagang halughugin mo talaga yung napakalit na bahay nila. Ganun yung difference dito. Kaya sobrang trabaho dito, matrabaho talaga dito sa Hong Kong compare sa Middle East. Talaga walang pahinga dito. Wala talagang sabihin mo time out, break time, hindi uso yun dito sa Hong Kong. So, especially ngayong Chinese New Year, guys. So, everyone will be busy nga, like me. Pero nag-vlog ako, diba? So, praise God ako sa mga amo kasi mabait naman sila. Hindi naman sila ganun kahigpit na, kailangan gawin mo na to agad. Ganyan. Pero ako ngayon, nagkukusa na din ako. Kasi ako naman din magtatrabaho na ito, after. So, inuunti-unti ko na siya para yung mga iba na lang yung mga gagawin ko next time.
So, ayun lang. So, tip natin na habang Chinese New Year, depende naman sa amo to. Pero ako kasi, ganun yung ginagawa ko na pag alam ko na malapit na mag-Chinese New Year yan. Per week yan, i-start ko na yung mga dapat kong unahin. Yung mga hindi ko talaga na gagalaw. So, ayun yung inuuna ko and then next na yung the rest. Kasi pag yung mga lagi mo naman nalinisan, mabilis na siya linisan. So, ayun lang. Guys, ang back. Kakain na ako, guys. Ano na? 30 na? 35, so. Luto na ang aking pinaksiyo. Nadurog na siya, mga bay. Ay, sorry. Na ano, sabaw. Diba? Tapon pa. Naubos na yung sabaw niya. Kain tayo, mga bi. Mga sis, kain tayo. Hindi na makita yung ulam ko, no? Yaman nyo na. Ayun yung kanina yung, ano bang tawag na isda to? Pinas, nakalimutan ko. May ganyan sila klase na nilalagay lang sa soup. Kain tayo, kamay tayo. Kinakain ko. Para makita niyo yung ulam ko. Ating ulam, Hindi-isa lang yan. Pero pwede na yan. Nadurog na siya. Kasi mabilis lang tumaluto, di ba, mga bi? Yan, kakalagyan ko ng tinik. So, kumakain yung mga amo ko niyan. Normally, ini-steam lang nila. Gusto ko rin yung steam. Kasi nilalagyan ng garlic. Sarap. Kain tayo. Pagod ako. Pagod. Magkamay tayo. So, nakakamiss ng gantong ulam. Sa Pinas, pag ganito, no? Taksiw, magsawa ka. Mahal kasi isda dito. Mahal din yung mga isda dito. Kung ano. Yung bumili ko ang tilapia last time, siguro 2 piraso. Magkano yun? 25 yata yun. Mahal din. Pwede mas lang kainan. Kung ako lang kakain nun, pwede na siya sa maghapon. Kasi pag nagma-market naman kami, hindi naman ako makabili ng mga ganito isda. Kasi kasama ko amo ko. Sa ano lang ako namimili sa gulay. Siya talaga sa mga isda. Mga meat. Sarap kumain mo kamay. Gusto ko dito yung mga tinik-tinik lang. Sarap niya, miss ko to. Kaya masarap ba mamalengke dito minsan? Tag ikaw lang. Ang gasto lang. Kasi mahal. Sa church naman, may lunch naman kami doon pag every Sunday. Free lunch. So, kami lang nagluluto. Ang tiger. Pag sa Pinas ganito, no? Mama ko may leg sa ganito eh. Paksiw, yung pang matagalang paksiw. Inaabot ng ilang araw. Matinik lang talaga to.
Ayun lang guys, kain na ako tapos may tiklopi na ako doon. Ito yun yung mga nilaban ko kagabi. Tapos nag-second round ako ng mga labahin na sa mga damit ng mga bata. Sobrang dami na. Magka-plan siya. Magde-defrost pala ako ng mga lutuin ko bukas. Ayan, nag-defrost lang ako ng lulutuin ko para mamaya. Hindi pala bukas, para mamaya. Sa dinner namin mamaya. Kasi lunch, hindi naman sila babalik ng lunch. Kaya ako lang. Kaya may freedom ako. Ang luto. Ha? So, ayun lang guys. Ayun lang ng mga aking share ko today. Yung mga ginawa ko today. Na mga busy-busyhan tayo kasi Chinese New Year na. Sa February pa naman yung February 10. Pero ini-start ko na siya. Inunti-unti ko na yung mga dapat kong linisin. Para pag sa susunod na, para siguro mga last week ng January, is punas-punas na lang ako. Hindi na ganun ka Hindi ko natatrabuhin masyado. Or mga cabinet na lang siguro yung mga, huli ko. Yung mga gamit ng mga bata, ganyan sa kwarto. So, ayun lang naman. End ko na yung vlog ko dito, guys. And I hope you like this video. Sana may natutunan kayo. And ayun lang. I-share ko sa mga reminders sa ating mga sister at dyan na mga nasa high-rise building. Be careful. Especially talaga linis to the, max talaga tayo this coming New Year. Of Chinese New Year. So, talagang ngayon yung gawain natin. So, kailangan advance lang tayo ng konti minsan maglinis na para at least, it's up to you naman kung anong diskarte nyo sa loob ng bahay ng amo nyo, Pero sa akin, yan, yung diskarte ko, inaunti-unti ko na siya now. Para pag hindi na ako ganun mahagard, So, ayun lang guys. And sana okay kayo lahat. And I hope this 2024 will be a prosperous year for us, for everybody. So, kailangan, we seek first the Lord. Yan. Pasalamat tayo kay Lord sa lahat ng blessing niya. Patuloy tayong, saliksikin yung words niya, at saka yung mga promises, at saka yung mga things that we need to do. Tulad na sinishare niya sa gospel, sa word of God. Kasi meron tayong kailangan gawin. Hindi lang yung grace and love ni Lord is pinibigyan naman niya sa atin in free. Diba? Pero syempre naman, He died for us. So, it's not free, He died for us. But we're free dahil doon. So, kailangan we give back, and I pray for everyone the prosperous health for us, for everybody, sa akin, and sa my family, and your family, diba? To my prayers family. So, ayun. And then, we pray, let's pray together na maging okay. Especially sa Pilipinas, guys, buong mundo, maging, na magbalik loob tayo ulit kay Lord Jesus. Kasi, we need to receive and accept Jesus as our Lord and Savior. Kasi, hindi natin alam tomorrow will be our last day, or, we never know talaga kung ano yung plano ni Lord sa buhay natin. And let's take the opportunity today na we wake up in the morning, that we give a chance again to say thank you and receive Jesus and accept Jesus sa buhay natin. Yan. So, ayan guys, God bless sa lahat ng mga nag-working dito sa Hong Kong, and sa lahat ng ating mga sister dyan sa Philippines or Saudi Arabia. Hello, be. Yung aking subscriber dyan. Hello. Thank you so much sa pag-like and comment. And if you want to know anything, if you want to ask anything, you can link down your comment. You can comment down below. You can comment down below any suggestion, any questions that in your mind. And yeah, I can help you. If I can answer that, I will help you, and maybe I can make a vlog kung may time tayo. And just leave your comment down below para for more chikahan tayo.
any topic that you want to know, financial, yan. Next time, i-share ko rin about financial, kung paano ako nakabayad ng utang, ano yung set goal na ginawa ko, and ano ba yung mga dapat natin gawin this coming 2024 sa ating financial, kung ano yung mga strategy na pwede natin gawin para makaipon tayo, alam mo yan. Kasi hindi tayo forever dito sa abroad, hindi tayo forever sa Hong Kong, hindi tayo forever na sa Middle East, working, Kailangan we need to save something for ourselves. Hindi lang puro padala sa Pilipinas, but we need to save something for ourselves. Hindi yun makasarili, hindi yun selfish, but, kasi it's, bayad natin sa sarili natin. Kasi we sacrifice a lot, our time, yung malayo tayo, homesick, diba, sa family natin. But, yeah, at the end of the day, tayo lang naman din makikinabang nun. And our family din, hindi lang tayo, pag meron tayong ipon. So, ayun lang guys, and yan, I hope to see you guys soon. If you want to know about IMG International Marketing Group, and you want to know, maging financially educated, you can message me too. And yeah. Just, I will link down below ang aking mga information. You can message me on Facebook, Instagram, yeah. And yeah, thank you for watching, guys. I hope to see you guys soon. Please like. Don't forget to like, share, and subscribe na din sa aking YouTube channel if you don't mind. Support my, aking aking tiny group community here in YouTube channel. And please subscribe. Parang awan nyo na. Yeah, and like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. Bye, guys. Kain na ako. Bye. Kain tayo.